Tignan ko kung naka-on yung mic. So, okay na. Re-record tayo ng maayos. So, ang pag-usapan natin ngayon ay transistors. Okay? So, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi ang transistors ay basic, okay, na electronic device. It's so basic na lahat ng devices ay merong embedded na transistors. In fact, yung chip na ginagamit natin, okay, na meron sa computer ninyo, yung chip na meron sa phones, yung chip na meron sa mga mobile devices are basically made up of millions and millions of transistors. So it's so fundamental na pag wala yung mga transistors na yan, tawag dito, iba yung landscape ng ating technology ngayon. Okay. Nung nasimulang discover yung mga transistors, it was about this big. Mga ganito siya kalaki. Okay? Ganyan, yung unang transistor ay ganito kalaki. Ngayon yung transistors ay nasa nanometers na. Okay? And yung pag-decrease ng growth ng transistors ay dinescribe ni Moore, okay, using yung tinatawag na Moore's Law. So yung tawag dito, yung speed or yung efficiency ng mga transistors ay tawag dito linearly dependent dun sa sizes ng mga transistors. Okay? So basically yun lang yung Moore's Law na yun. Pero imagine niyo over span of 50 years na ganito kabilis yung improvement in terms of technology. But regardless, kung malalaking transistors yun or maliliit na transistors, nanometer scale na transistors, yung physics is the same. Okay. So ganito yung itsura ng basic construction ng transistor. So meron tinatawag na first of all anong mga parts niya? Merong emitter, merong base, tsaka merong collector. Okay? So tatlong parts yung transistor. Ang emitter obviously ay pinanggagalingan ng tawag dito ng charges. Okay? Typically, ang charges diyan ay well, magdedepende sa kung anong klaseng emitter, kung anong klaseng transistor siya. So dito sa figure, meron tayong dalawang transistors. Okay, meron tayong NPN transistor tsaka merong PNP transistors. Okay, ano yung NPN transistor? So basically, merong N, P, at saka N, okay, na N-type na devices or N-type na materials na pinagsama-sama in this way. Okay? Pag PNP naman, merong P-type, N-type, tsaka P-type na pinagsama-sama in that way. Okay, so in the case of NPN, ang emitter ninyo, okay, ang charges na nagpo-flow from the emitter ay electrons. Pero in the case of PNP, ang charges na nagpo-flow from the emitter, okay, ay holes. Okay, makikita niyo yung emitter side kasi labeled siya ng letter E. Now, yung base ay labeled ng letter B, tapos yung collector ay labeled ng letter C. Okay. Ang ginagawa ng emitter is pinanggagalingan siya yung source ng current. Siya yung source ng charges. Now, collector muna. So, yung collector, doon napupunta yung charges. Okay. So, doon nagpo-flow yung current. Now, yung base, doon nyo i-control yung amount ng pag-flow ng current from the emitter to the collector. Now, ang isa sa mga advantages ng paggamit ng transistors is you can control yung tinatawag na amplification ng voltage or amplification ng current. Ano ibig sabihin pag in-amplify yung current or in-amplify yung voltage? So if you have originally 1 volt and in-amplify nyo siya 10 times, then you amplify the voltage from 1 volt to 10 volts. If you have a current of 1 milliampere and then in-amplify nyo siya 10 times, then you have a current of 10 milliamperes. So you're essentially enlarging yung amount of current na nagfo-flow dun sa transistor. Okay? Ang opposite ng amplification ay tinatawag na attenuation. So pag attenuation, dinidecrease niya naman yung current flow or ang tawag dito, yung voltage flow. Okay, so ganito ngayon yung construction ganito yung
itsura ng mga transistors. So, meron tayong NPN tsaka PNP. And then yung basic na construction niya ay ganito yung itsura. So basically, magsa-start tayo with the substrate. Initially, lahat yan ay blue. Okay, well, of course, technically hindi siya talaga blue, di ba? Pero dito, nirepresent lang siya sa color na blue, yung substrate. Tapos, i-etch niyo yung part na yan. Okay? I-etch niyo yung part na yan. Okay, tapos, and then cocoveran nyo actually itong part na to. Sorry, hindi nyo pala i-etch. Ulit, 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 ulit. So, mangyayari ay maglalagay kayo ng mask. So, may mask dito, may mask dito. Okay, dyan may mask. Okay, tapos, ang gagawin ninyo ay ibobombard niyo yan ng electrons. Okay, so magiging N-type ngayon yan. Okay, tapos tatanggalin niyo yung mask. Okay? Actually, N-type lahat yan. Okay, N-type lahat yan. Tatanggalin nyo ngayon yung mask. So, pag tinanggal nyo na yung mask, maglalagay kayo ng bagong mask. Okay, tapos yung bagong mask na gagawin niyo ay dito na. Okay, so ito na yan yung tatakpan nyo na ngayon. Tapos ibobombard nyo na ngayon to ng P-type. So, yung dating N-type na ganyan, so magiging P-type yan. Okay? So, tapos, tanggalin nyo ulit yung mask. Okay, and then maglalagay kayo ulit ng bagong mask. So, ito na yung lalagyan nyo ng mask. Tapos, ibobombard nyo yan ulit ng electrons. And that's how you create yung NPN na junction. Okay? Or NPN na transistor. Okay? So it looks easy, 'di ba, in terms of yung how you construct it, pero actually marami siyang process, and you need to optimize yung process na yun para yun nga, para makuha yung tamang properties ng transistor. Yung ganitong klaseng transistor ay tinatawag na bipolar junction transistor kasi meron kayong dalawang junctions, yung yung NP, one junction, then yung PN dito is another junction. The same way yung PN dito is one junction at saka yung NP dito is another junction. So kaya siya bipolar na junction kasi magkaiba yung polarity. Diba? Meron kay NP and then PN, tapos dalawa yung junctions. Now, how does this work? So, titignan natin ngayon yung figure na ito. Okay, nandudun lang yan sa nandudun lang yan sa references natin. So, pwede nyo makita yung references. So, physically, ang ginagawa natin dito is yung emitter, makapal na makapal yan. Okay? Kasi siya yung magiging source. Yung yung susunod, di ba, yung base ay sobrang nipis. At susunod, yung collector, okay, ay relatively hindi naman kailangan makapal, pero mas manipis siya kumpara sa emitter, pero mas makapal siya kumpara sa base. So crucial diyan yung thickness ng base. Specifically hindi yung thickness, kundi yung amount of holes na present dun sa base. Remember na yung base is P-type. Okay? So gusto mo na hindi ganoon kadami yung holes dito dun sa base. Bakit gusto mong i-limit yung number of holes dun sa base? Well, ang idea dito is syempre from the emitter, papapasukin niyo yung electrons, di ba, from the emitter through the depletion region. Okay? Pumapasok yung mga yan just simply by diffusion. Okay? Actually, hindi. Mag-apply kayo ng bias. Pag nag-apply kayo ng bias dito, ng voltage dyan, mag-flow yung electron from the N to the P-type. From the emitter to the base. Okay? Forward bias naman yun eh. Okay, so mag-apply kayo ng bias such that mag-flow ng electrons from the emitter towards the base. Now, yung base ninyo ay sobrang nipis or sobrang konti ng holes, tapos ang dami-dami pumapasok ng electrons. So, hindi lahat ng electrons ay magre-recombine with the other holes. So, in fact, magkakaroon kayo ng excess na electrons dun sa base na region. Right? At anong mangyayari dun sa excess na electrons na yon? Well, ang mangyayari is magdi-diffuse ngayon yung excess na electrons towards the collector. Wala na silang ibang pupuntahan di ba? Hindi naman sila makabalik kasi nga may potential between the base and
emitter. So mangyayari, magde-diffuse siya towards the collector. Okay? And that's basically how your transistors work. So ang gagawin nyo ngayon is titignan nyo, i-control nyo itong bias voltage na yan. Okay? Pag na-control nyo yung bias voltage, you also control the amount of current that is flowing through the collector. And in that way, you can determine kung gaano kalaki yung current amplification or yung current attenuation. At saka yung properties, in general, yung properties ng tawag dito ng transistors. Okay? Now, again, yung explanation ko seems sobrang sobrang simplistic. Well, totoo naman na simple lang yung explanation ko. Okay? Yung principle is basically ganon yung nangyayari. Okay? And if you want to sort of understand kung paano nag-work yung transistors, sufficient na yung ganong klaseng explanation. Pero of course, marami pang nangyayari dun sa transistors na ito. This is how you bias the transistor. So you apply a forward bias dun sa PN junction. So positive dun sa P and then negative dun sa N. Okay? Okay? So forward bias yan kasi yung mga electrons na nandito ay attracted dun sa positive na terminal. And yung P, yung holes na nandito ay attracted dito sa negative terminal. Okay? Eh kakaunti na nga lang yung holes doon. Pag nag-flow pa yung electrons dyan, magre-combine yung electrons with the holes. So, hindi ganun kadami yung natatransport na holes dyan. Pero, madami yung natatransport na electrons dito. Okay? Now, you also bias the emitter terminal at saka the collector terminal in this way. So, naglalagay kayo ng positive. Yung positive terminal na dito sa collector side at yung emitter side na dito yung negative terminal ay nandun sa emitter side. Okay, and you do that para lang matulungan yung charges na mag-flow further. Kasi remember, the way that the electrons move from here, excess electrons move from the base towards the collector is through diffusion. Pero pag nag-apply kayo na further ng voltage, mas bibilis yung pag-flow ng electrons. Okay? Na-imagine nyo? Sunod? Sunod? So pag pina-explain ko sa inyo to, pare-pareho kayo ng pare-pareho kayo ng naging tawag dito, naging reaction. Naiintindihan niyo ba? Yes sir, yes sir. Pag pina-explain ko sa inyo, gumanyan kayo lahat, oh. Okay. Sige. So, anyway, yung mas extensive na explanation nandoon sa textbook. Okay, so pwede niyo basahin 'to. So, ngayon tignan natin kung tawag dito, kung paano nag-work yung transistor in a circuit. Okay. First of all, yung symbol ng transistor is this. Okay. Medyo mahirap siyang i-drawing. Okay? Doon sa mga klase ko sa Nihongo, ganyan kasing hirap ng pagsulat ng katakana tsaka 'di ba yung pag-drawing ng transistor. Okay? Ang gagawin niyo lang, ang style lang diyan ay mag-drawing muna kayo ng linya, ganyan ganyan. At least ito yung ginagawa ko, 'di ba? Saka kayo mag-drawing ng bilog, and then ganyan, ganyan. Ngayon, ito yung crucial. Yung direction ng arrow. Okay, importante yung arrow na yan kasi that arrow points to the emitter terminal in an NPN junction. Okay? Obviously, ito yung base kung saan nyo nilalagay itong line na to. And then, ito ngayon yung collector. Now, kung i-compare niya sa PNP, saan nakaturo yung arrow? Nakaturo siya dun sa base terminal. Okay? Pero yung pinanggagalingan ng arrow ay yung emitter. Yung tinuturo ng arrow ay yung base, and then yung titirang terminal ay yung collector. Okay? Okay, siguro tatanungin ninyo, siguro hindi, kung paano nag-work yung PNP. Well, kung paano nag-work yung NPN, imbis na electrons tsaka holes tsaka electrons lang. Yung gagamitin nyo na anong tawag dito?
na way to explain kung paano na flow yung current. Okay? Magandang question yun sa exam. Paano nag-work yung PNP junction? Pag-isipan nyo kasi anong malay nyo lumabas sa exam. Inisip nyo kung nagjo-joke ako, hindi. Kung lalabas talaga siya sa exam o hindi, di ba? Okay? Okay. So, dinescribe na natin kung paano i-bias yung transistor. Paano siya binabias? Yung positive terminal, pag base emitter, ilalagay niyo yung positive terminal sa base at yung negative terminal sa emitter. Pag base collector, collector emitter, ilalagay niyo yung positive terminal sa collector at yung negative terminal sa emitter. Diba? Ito yung collector, at ito yung base. Okay? Positive terminal nasa base, negative terminal nasa emitter. Positive terminal nasa collector, then negative terminal sa emitter. Okay? In that way, this becomes itong base emitter na terminal is forward bias. Ito ay positive, ito ay negative. And in this configuration, itong base collector na terminal ay ito yung positive at ito yung negative. Okay? Nilalagay natin yung mga signs na yan para maintindihan nyo kung paano nagpo-flow yung current. Okay? Now, kung mapapansin nyo rin, meron ding resistors, di ba? Okay, anong silbi ng mga resistors na yan? Okay, makikita nyo mamaya kung anong silbi niyan. Pero tawagin muna natin tong base resistor or R sub B. At ito ay collector resistor. Okay, R sub C. Okay, so base resistor tsaka collector resistor. Importante yung mga ano na yan, mga resistors na yan mamaya to control yung current and to see how much a current is amplified. Okay? Okay? Paano binabayas ang PNP? Yan. Paano binabayas ang PNP? Babaliktarin nyo lang yung terminals, di ba? So, yung positive ngayon, between the base and the emitter, yung positive nasa emitter na. At yung negative nasa base. Tapos, between the collector and the emitter, yung positive nasa emitter at yung negative terminal ay nasa collector. Okay, so ganyan i-bias yung PN. Kailang? Kailang? Pag may tanong kayo huwag kayong mag-hesitate na magtanong kasi wina-warningan ko na kayo at I'm sure na warningan ko na kayo before nung nagsisimula yung klase. Transistors ang pinaka mahirap na part ng 173. Dahil ang daming nangyayari, ang tawag dito, ang daming terminologies, okay? Ang daming mga types ng circuits na pwede niyong gamitin, okay? Tawag dito, and marami ring equations, okay? So, nagde-depend pa yon sa kung anong klaseng circuit yung ano. So, pag nalito kayo, magsalita ka agad kayo para anong tawag dito? Para ma-explain ulit ng maayos. Yes. Yung electric ba yung or yung sa anong pinag-usapan natin? NPN or PNP? Ah, araw lang ay nag-symbolize lang ng palagi. Hindi. Yung arrow ay nagsisymbolize actually nung convention ng current flow. Di ba? Kung naalala ninyo sa Kirchhoff's rule sa 102, paano niyo dinodrawing yung current? Dinodrawing niyo yung current from the positive terminal towards the negative terminal, di ba? Ganon din dito. Okay, so kung buburahin ko lahat yan, yan.
Paano nagpo-flow yung current dito? From the positive towards the negative terminal, which is yung direction ng arrow. Okay? Pero yung electron flow ay baliktad. Ah, Kasi electron nga siya. So yung sign kasi ng charge is different. Okay? Ano pang questions ninyo? Question pa? Question pa? Lana? Gets nyo? Okay. Now, what about yung direction ng current flow? Well, actually, appropriate na tinanong mo yun, ano? So, ito yung direction ng current flow para sa NPN, yan nandun sa left side, and then para sa PNP, para sa right side. So, current flows from the emitter towards the base or towards the collector. Okay. On the other hand, sa PNP, current flows towards the emitter either from the base or from the collector. Hindi, holes na yan. Holes na. Kasi yung source ninyo ay holes. Diba? Ay, yung arrow. Hindi. Oh, tama ka. Yung arrow ay direction ng electrons. Pero yung primary charge carriers mo ay holes. So in other words, yung tinuturo ng arrow ay flow dahil sa electrons. Pero yung holes, syempre opposite in direction lang. Which is essentially yung same na dun sa NPN. Pero isipin nyo lang na holes. Good question. Sige, ano pa? Ano pang questions nun? So from here, makikita natin, makaka-derive tayo ng isang basic na equation. Fundamental na equation. Na ang emitter current is nothing but the base current plus the collector current. Okay? Regardless kung NPN yan or PNP, the emitter current, the total emitter current is the same as the sum of the collector and the base current. Okay? Okay. So, in-explain ko na sa inyo kung paano binabias yung voltage. May tawag pala tayo dun sa bias voltages, ha. Yung bias voltage for the base emitter ay VBB. Okay, VBB. Bias voltage between the base and emitter, at yung bias voltage between the collector and the emitter ay VCC. Okay, so para pag binasa niyo yung textbook, alam niyo kung ano yung pinag-uusapan natin na voltage. So pag VBB, ina-apply yan sa emitter tsaka sa base. Pag VCC, ina-apply yan sa collector and emitter. Okay? Okay? Now, yung terminals, yung base terminal, meron ding base voltage, which is VB. Okay? Pero with respect to what yan? With respect to, it's the base. So ito yung base terminal niyo, di ba? Base voltage yan with respect to aling reference. With respect to, syempre yung ground. Parating with respect to ground. Okay? Ito ay emitter voltage. Itong point na to ay emitter voltage with respect to ground pa rin. Ito ay collector voltage. Okay, voltage yan at the collector terminal with respect to ground. Nakasunod? Okay. VBE. Yan ay base voltage with respect to the emitter terminal. Okay? Itong dalawa lang yung pinag-usapan natin. Yan. VBE, okay, is the base voltage with respect to the emitter terminal. Pero tignan nyo yung emitter terminal, saan siya nakakonect? So yung emitter terminal, saan siya nakakonect? Diretso sa ground. Ano ngayon ang emitter voltage sa circuit na ito?
Since ang emitter terminal ay nakakonekta sa ground, ano ang emitter voltage? Zero. Which means na ang VBE ay equal lang sa VE. Tama? Ha? Okay. Okay? Terminologies pa lang tayo. Wala pa tayong circuit. O, at least ito, ina-analyze na natin. Yung VE, nakita natin na diretso siya sa ground. Okay. And remember, this is not always the case. Huwag niyo i-take for granted. Kailangan yung tignan ng mabuti yung circuit. Okay. Kaya maraming mga estudyante talaga na tawag dito, nagsistruggle sa part na ito kasi minsan naglalagay ng resistor dyan. Tapos ina-assume nila na yung VE is zero agad. Eh, may resistor ka eh. Okay? So, kailangan nyo talagang i-analyze yung circuit ng mabuti. Okay? In this case, wala kang resistor. Diretso sa ground yung emitter terminal, which means ang VE is zero. So, yung VBE ay equal lang sa V. So, ang VBC, ano ang VBC? Base voltage with respect to the collector terminal. And the collector terminal is not necessarily grounded. Di ba? Di ba? Hindi siya necessarily grounded. Okay? Ang VCE is the collector voltage with respect to the emitter voltage. Pero in this case, ang VCE ay equal sa VE. Bakit? Ay, hindi, sorry. Hindi VE. VC. Okay, VC. Bakit? Kasi yung VC, yung VE ay diretso sa nakakonekta sa ground. Okay, so just to complete it, ang VBE is the base voltage with respect to the emitter voltage. So yung difference between the base voltage and the emitter voltage. Yung VBC ay yung base voltage with respect to the collector voltage at yung VCE ay collector voltage with respect to the emitter voltage. Sige, questions na. Tanong lang kayo. Ang tanong. Oo nga, ano ang tanong? Anong tanong mo? Wala? Sure? Sure? Okay. Later on, okay, yung DC, yung DC bias na yan, ay papalitan natin ng AC source. Sige. Same po ba yung bias voltage for PN? Kasi di ba NPN? Ah, Pag sa PN naman po, ganyan pa rin po ba yung bias? yes. Definition lang tong ano. Definition lang yung ginagawa natin dito. So sa PNP, meron kang VBE, VB minus VE pa rin siya. Okay? So dinedefine lang natin yung ano dito. Okay? Good. Good question. Okay? Ano pa? Okay, next. Try nating mag-solve ng example. Okay. So determine IB, IC, IE, VBE, VCE, at saka VCB. IB is the base current. At yung IC ay collector current, at yung IE ay emitter current. Okay, VBE ay base voltage with respect to the emitter terminal. Ang VCE ay collector voltage with respect to the emitter terminal. Okay, at yung tawag dito, yung VCB ay collector voltage with respect to the
base terminal. Okay. Ay, meron akong hindi pala na ano na na chismis sa inyo. Meron ditong nakikita na beta DC, di ba? Oo, ano yung beta DC na yan? Okay? Yung beta DC is a parameter that describes yung transistor. Okay? Ang tawag sa beta DC, so dito ko na lang siya ilalagay. Okay? Tawag sa beta DC ay dito ko na ilalagay. Beta DC okay, ay tinatawag na DC current gain okay, ng transistor. At ang definition ng beta DC is ratio ng collector current at saka ng base current. Then meron ding tawag dito alpha DC or DC alpha. Yan ay ratio ng collector current to the emitter current. Collector current to the emitter. Okay, so nandito yung mga equations. Nakita nyo ba? Hindi naharangan ng lamesa. Okay? Now, typically, yung alpha DC na yan ay may values na between 0.95 at saka 0.99. Okay? Yung value niya is 0.95 to 0.99. And it's by design. Okay? Ganyan talaga dinidesign yung transistor. So, what we can do, unless otherwise stated, yung alpha DC na yan ay pwede nyong i-approximate as unity, as 1. Okay, so alpha DC, unless otherwise stated, ay equal sa or approximately equal to 1. Yung beta DC, okay, nakita nyo naman na iba-iba yung values niya. Okay? Now, yung beta DC, ang isang tawag dyan is, ang isang symbol dyan is H sub Fe. Okay, saan nyo makikita yung H sub Fe na yan? Yung transistor ay merong data sheet. Pag tinignan nyo yung data sheet ng transistor, wala kayong makikitang DC alpha tsaka DC beta. Instead, ang makikita nyo ay HFE. So yung HFE is the same as DC beta. So yung HFE is just the symbol or variable na ginagamit ng mga engineers to describe yung beta DC. Okay, yung VCE, itong VCE na to, yan, you can also see that sa data sheet in terms of the family of curves ng transistor. I-describe ko mamaya kung ano yung family of curves na yan. Okay? So, okay, so yan, na-define na natin kung ano yung mga yan. Pwede na ulit tayo bumalik dito at try natin isolve yung problem. How do you approach yung ganitong problem? Well, gagamit pa rin kayo ng Kirchhoff's rules. Okay? So, ang gawin natin is kunin natin yung voltage dyan sa unang loop na yan. Okay? Yung unang loop na nandito. Okay? So, anong voltage dyan sa loop na yan? Tawagin natin yan loop 1. So, loop 1. So, anong voltage dyan? VBB. Right? Minus. Anong current yung dumadaan dun sa base terminal? E di syempre, base current. Right?
minus IB times yung base resistance. Talagang pinapantay mo. Yung arrow, huwag mo kalimutan yung arrow sa transistor. Okay. Tapos, ano pang merong voltage yan sa loop? Meron kayong ganitong voltage. Anong tawag natin sa voltage na ito? Between this and this? VBE minus VBE. Okay. And anong tawag natin sa voltage dito? Minus VE. Equal sa 0 according sa Kirchhoff's voltage. Okay. Ngayon, yung VE of course is 0 kasi nakakonekta siya. Yung emitter terminal ay diretso sa ground. Ano ang VBE? Ha? Well, hindi siya 0. Ano? VB. Ano nga yung voltage sa base voltage? Ano yung base voltage? Alam nyo na ba o hindi pa? Ano yung base voltage? Nung VBE? Ah. Ha? Ah. So anong base voltage? Wala may guess? Guess? 0.7. Bakit siya 0.7? Kasi forward bias siya na diode, di ba? Saan ba dumadaan current? P to N. So it's just a diode. Right? Right? So, ang VBE ay 0.7. Is it always the case? Bakit? Pwede mag-iba yung yung VE ay ito, di ba? Pag nag-iba yung voltage ng VE, paano mag-iiba yung VBE? Ang VBE is the base with respect to the emitter. So kahit anong voltage nito dito, pareho lang yung voltage niya. Kasi yung diode lang tinitignan nyo eh. Di ba? Yung diode lang tinitignan nyo. Okay? Okay? Nang? Darating tayo dyan. Huwag ka mag-alala. Darating tayo dyan sa resistance ng PN. Iniunti-unti ko lang kasi sinabi ko nga sa inyo, sobrang daming kailangan tandaan. Okay? Now, again, yung VBE na ito is just 0.7 volts. Okay? Ang explanation dyan ay PN junction lang yan. Okay? It's just a PN junction. At naka-forward bias siya. Okay? And there's no, anong tawag dito? There's no practical application na yung VBB na yan ay babalik na rin ninyo. Yung polarity. Okay? Kasi pag biniliktad niyo yung VBB, edi yung VBE is reverse bias na. Diba? So walang practical application yun kasi reverse bias na yung VBE. Anong silbi nun? Diba? So parating naka-forward bias yung VBE na yan. Okay, so at least sa mga practical na circuits. Okay, so parating 0.7 volts yan unless otherwise stated in the problem
but it's not always stated explicitly. Okay, so kailangan yung tignan yung circuit talaga. Okay, ito yung pinaka talaga pinakamahirap na part dito na pag binigyan kayo ng circuit, i-analyze yung circuit. Okay. So, pwede na nating i-estimate yung tawag dito. Yung ano po, alam ba natin ng VBB? 5 volts. Alam ba natin yung IB? Hindi kasi yun yung hinahanap, di ba? Okay. IB, alam ba natin yung RB? 10 kilo ohms. At alam ba natin yung VBE? Alam natin ang VBE? Yes, 0.7 volts. Equal lahat yan sa 0. So, pwede na natin ma-solve yung IB. Okay, so, ang IB ay equal sa 5 volts minus 0.7 volts divided by 10 kilo ohms. Or, equal yan sa 430 microamperes. Okay, ano yung iba pinapahanap pa? IC. Paano natin makuha yung IC? Okay, so ang gagamitin natin ay yung definition ng DC beta. Anong definition ng DC beta? IC over IB. Alam natin yung IB. Alam ba natin yung beta, DC beta? Anong value niya? 150. So equal ngayon to sa 430 microamperes times 150. At ang value ng IC ay 64.5 milliamperes. Okay. So nakuha natin IB, yung base current, nakuha natin collector current. Ano pa yung iba pinapahanap? IE, emitter current. O, paano natin kukunin yung emitter current? Ha? Alpha DC. Okay? Ang alpha DC ay, by definition ay IC over IE. Anong ratio nila typically? Okay, unless otherwise stated, approximately equal yan sa 1. So, ang IE ngayon ay equal or approximately equal lang sa IC, which is 64.5 milliamperes. Now, yung iba siguro sa inyo ay pwedeng mag-argue na hindi siya accurate. Bakit hindi siya accurate? Well, okay lang yun na hindi siya accurate kasi approximately equal nga, di ba? Pero anong basis ng pagsabi na hindi siya accurate? Kasi yung isang definition ng emitter current ay IE is equal to yung sum ng base current at saka ng collector current. Di ba? Dinefine natin yan kanina? Okay? Yung base current natin is 430 microamperes. At yung collector current is 64.5 milliamperes. So, ang emitter current in this case is 64.9 milliamperes. So, makikita nyo na magkaiba sila ng value. Diba? 64.5 at saka 64.9. Both answers are correct. Okay? Okay? Kasi yung isa nga lang is, yung isa dito is approximately equal.
Okay, kasi ang ginamit nyo na reference, ang ginamit nyo na equation is DC alpha. Okay, mainit talaga, no? Nga eh. Wala talaga yan. Mahina talaga. Nakamax na ba? Nakamax na? Nasa wala na. Okay. Ano ba yung ibang pinapahanap? Ano ba yung ibang pinapahanap? V, B, E. Ano ang VBE ulit? Okay, so nahanap na natin yung VBE. So VE is 0.7 volts. Ano ang VCE? Or VCB? Ano bang mas madali? Oh, VCE muna, VCE. Ano ang VCE? So by definition, it's VC minus VE. Okay, pero ang VE ay hindi natin alam kung ano. Hindi, sorry. Ang VE is connected sa ground. Okay. Now, how do we get VCE? Ang gawin natin is gagawa tayo ng bagong loop. Okay, itong loop ngayon ang titignan natin. Yang loop na yan. So, yan yung loop 2. Okay, ganyan yung direction ng loop na pinili ko kasi yung sinusundan ko lang yung sign nung terminals. Okay, nung VCC. Okay, from positive to negative. So, if we use Kirchhoff's voltage rule, we have VCC minus yung current na nagpo-flow sa RC, which is IC, di ba? Times RC, which is collector resistance, minus VC. Okay, dito. Okay? VC with respect to ground. Pero ang VC is just equal to VC. So itong ngayon ay equal sa 0. Okay, pwede natin isulat din na VC minus ICRC minus VCE ay equal to 0. Okay, VC ay equal sa VCE kasi 'di ba? VC minus VE at ito ay 0 kasi yung emitter voltage ay o emitter terminal na connecta sa ground. Okay? Ano yung VCC? Anong value ng VCC? 10 volts minus, alam ba natin yung IC? Alam natin yung IC, sinob natin yung kanina. 64 point, pwedeng gamitin 0.5 or 0.9. Gagamitin ko dito is 0.9 milliamperes. Times RC, ano ang RC? 100 ohms minus VCE ay equal to 0. So from here, makukuha na natin yung VCE. Okay, ano ang VCE ngayon? 3.55 volts.
And finally, ano yung VCB? Ang VCB is VC minus VB. Anong VC? Pareho lang sa VCE, di ba? 3.55 volts. Anong VB? Pareho lang sa VBE, which is 0.7 volts. So, ang VCB ay 2.85 volts. 4.9 yung AC. Kasi yun yung pinili kong gamitin eh. Pwede mo rin gamitin yung 64.5. It doesn't matter. Ah, for? Pakilakasan. For I? E? Ano IT? Yung alin yung dapat? Oh, IE nga siya. Pero ang IC mo yung IC yung? IC. IC yung nakalagay doon. I see. I see. Sixty-four point five. Okay? Oo nga, oo nga. Well, 64.5 naman yung nakalagay. Kasi, approximate na ako. Sino nga? 64.5 milliamps. Again, ang excuse ng mga teachers na ayaw umamin sa pagkakamali nila ay tinetest ko lang kayo kung nakikinig kayo. Unti-unti na kayo nasisiraan ng ulo, ha? Okay na? Okay na? So 2.8. Pero yung values niya actually, yung values niya 3.55 volts at 2.85 volts ay computed from 64.5 milliamperes. Okay, so tama yung values. Okay. Now, tignan nyo, ang VCB is 2.85 volts. Diba? Ang VCE is 3.55. So, ito yung sinasabi ko. Dito sa point na ito, anong voltage? Kung saan nakaturo yung arrow, anong voltage dyan? Yung value. Anong value ng voltage? Kakakompute lang natin. Hindi. VC yan, di ba? VC yan. Collector terminal yan eh. 3.55 volts. Ito, anong value nito? Yan yung nakaturo ng arrow na yan sa base terminal. Anong value? So, ano yung VB yan, di ba? Ano yung VB? 0.7 volts. And dito, anong value dito? Sorry. So, 0 volts. Okay. Okay. So, tignan nyo to. Tumingin muna kayo. Yung base terminal ay 0.7 volts. Yung emitter terminal ay 0. Okay. Kaya siya forward bias. Okay, kasi mas mababa, mas mataas yung base kesa emitter. Okay? Okay? Yung next, tignan niyo ulit ito. Yung base terminal ay 0.7 at yung collector terminal ay 3.55 volts.
Which means na yung VBC is reversed bias. Mas mataas yung collector kesa base. Di ba? So reverse bias siya. Okay, kasi keep in mind na ito ay PN. Ito ay PN. So pag yung P mas mababa, mas mataas kaysa N, forward bias siya, di ba? Pag yung P ay mas mababa kaysa N, reverse bias siya. Okay? Okay? Okay na? Forward na tayo? Okay. Now, you can bias, you can bias the transistor in a different way. Ito, ang tawag dito is a voltage divider bias. Bakit kaya? Bakit ito tinawag na voltage divider bias? Nakikita niyo yung difference ng circuit na ito at saka ng circuit na ito? Okay? Okay? Ano ang dalawang fundamental na difference? Dalawa yung difference. Dalawa yung differences pala. Ha? Okay, so ito, yan, okay, at saka ito. So ano yung unang difference? May resistor between the base at saka, well, hindi sa collector kasi yung collector ay nandito. Dito yung collector. Okay. Natak ng shadow. Okay. Ito yung collector. Di ba? Ito, yun yung base. Pero anong tawag nyo dito sa point na yan? Dito, ayan. Anong tawag nyo dyan sa point na yan? At anong tawag nyo dito sa point na to? Yan yung positive terminal ng VBB at positive terminal ng VCC. Right? Right? Okay. Nandito pa lang tayo. Tarantan-taranta na kayo. Okay? So actually, nagdadagdag kayo ng resistor sa positive terminal ng VBB papunta sa positive terminal ng VCC. Tama? Okay, yan yung unang difference. Ano yung pangalawang difference? Ibalik ko? Babalik ko ulit sa kabila. Di ba nung di ko alam kung saan yung nakikita sa dyaryo or sa mga children's book, di ba? Sa children's books na or sa dyaryo na merong spot the difference. Ito na siguro yung pinakamahirap na spot the difference na no? And dalawa lang yung differences. Ah, yes, of course. Of course, pwedeng ibalik. Ha? Ano na? Iisa lang ang voltage source. Okay? Ito ang advantage ng voltage divider bias. Okay? Iisa lang yung voltage source niya.
Oh, advantage yun kasi hindi mo kailangan ng dalawang ano eh, dalawang batteries eh. 'Di ba? Kumpara dito, ayan oh, dalawang batteries yung kailangan mo. Meron sa base, meron sa collector. Pero dito, yan, VCC lang. Wala ka na ng VBB. Okay? Ano na? Okay. Actually, may third pa na difference pala. May pangatlo pa pala. Tignan niyo to. And then, ibalik ko. Siguro ang nakakalito dyan is ang dami naka-drawing eh, no? Hindi, alam ko na parang hindi na natin ibabalik. I-drawing na lang natin dito yung circuit. Okay, so ito yung transistor. Pangit yung ano ko, pangit yung drawing ko, ano, yun yung difference. Okay, ito yung VBB. And then ito yung VBB. And then dito may resistor. And then VCC. So VBB, VCC. Ano ang difference pa nila? May resistor saan? Sa ground. Yung emitter terminal ay meron ng resistance. Meron ng resistor. Ayos? Siguro kung nung 5 years old kayo, tapos ito yung nakita nyo yung spot the difference, wala na, no? So kung na kayo sa spot the difference, pwedeng connect the dots na lang. Okay. Okay. Now, ano yung process na ginawa natin dito? Basically, ganun din yung hanapin natin. Base voltage, base current, collector current, emitter current, VBE, VCE, tsaka VBC. Okay, ganun naman talaga ang hahanapin paulit-ulit. Okay, pero magdedepende yan kasi dun sa circuit. So, dito, ano yung una nating hinanap? Dito sa example na ito, anong una natin nakita pala? Yung base current. Tama? And nakuha natin yung collector current from the base current using yung definition ng DC data. Right? Tapos nakuha natin yung emitter current using yung definition ng DC alpha or yung definition ng relationship ng emitter current at saka ng beta at saka B base current at saka collector current. Okay, so pwede yun. Now here, pwede rin nating unang makita yung anong tawag dito? Yung base current. Pero to get the base current dito, para makuha natin yung base current, ano yung mga kailangan nating malaman? Yung VBB, di ba? VBB is given. Dito, hindi natin alam yung VBB kasi nga walang VBB in the first place. Pero alam natin yung voltage dito. Okay? Diyan sa point na yan. Yung voltage at that point, yan yung base voltage. Kasi yan yung nakakonekta sa base terminal. Okay? At yung base voltage na yan ay equal sa R1, actually hindi R1, R2 over R1 plus R2 times VCC. Ha? Basta kung saan mo kinukuha yung output, yun yung numerator mo. Kinukuha natin yung output dun sa R2, di ba? Ah, okay? 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 Ito pa, lilituhin ko ulit kayo ha.
Yung equation na yan is approximately equal. What? Sir, kailan ang dropping? Bakit siya approximately equal? Meron tayong hindi na factor in na resistance. Ano yung hindi natin na factor in na resistance? Yung resistance at the input ng base terminal. Resistance at the base terminal. Okay? So, resistance at the base terminal. Ang tawag natin, ang symbol na gagamitin natin sa resistance na yan is input resistance. Kasi dyan din yung input voltage eh. Okay, so kaya tinatawag siya na input resistance. Okay? Now that is approximately equal to beta, DC beta times the emitter resistance. So in other words, merong parang virtual na resistor dito. Di ba? That represents this one. Naintindihan yung sinasabi ko? Kumbaga, yung equivalent na resistance nito at saka nun is this one. Okay? Okay, yan yung R input. And kung isusulat natin yung voltage divider equation, ang mangyayari is VB, to make it more accurate, ay R2 parallel to R input all over R1 plus R2 parallel to R input times VCC. Okay? Okay? Now, kailan magiging valid itong equation na ito? Yung una natin sinulat, yung naka-box in blue. Kailan siya magiging valid? Pag yung R2, ano dapat ang relationship ng R2 tsaka Rin? Hindi, parallel sila. Pero ibig sabihin, mathematically, paano mangyayari na etong equation na ito ay marireduce sa ganung equation? Dapat yung maliit yung resistance ng Rin. Pag maliit ang resistance ng Rin, doon pupunta lahat ng current. Dapat malaki yung resistance ng Rin. By how much? 10. No? Tinag-aralan natin yan before. R2 must be greater than at least 10 times Rin. Naalala nyo ba? Discuss natin ito before. Diba? So, by design, yan dapat yung iisipin niyo. So, pwede niyo na rin makuha kung ano yung Re. Okay, kung magde-design kayo ng circuit, malalaman niyo na rin kung ano yung Re. Kasi yung Re multiplied by beta DC is Rin. Okay? Hindi ako magkukulang na warningan kayo na madaming nangyayari dito. At nakikita nyo na first day pa lang to ng pag-aaral ng transistor, ang dami nang nangyayari. Okay? Okay, so, kailangan nyo talagang mag-review. Okay? Kailangan nyo reviewin to. Weekly kung pwede. Okay? Oh, paano kayo magre-review? Punta kayo sa end ng chapter, mag-solve kayo ng problem. Okay? Okay?
Oh, at least once a week, mag-solve lang kayo ng 2 to 3 problems. Okay? Okay? Para lang ma-practice kayo. And kung hindi nyo ma-solve, bago mag-start yung next class, sir, tinry kong isolve ito, pero wala talaga eh. Oh, baka pwede natin isolve sa klase. Okay? Okay ba yan? Okay ba yan? Okay, sige. So, yan yung voltage divider na equation. Okay, I think ito na yung magandang point na mag-stop tayo para sa Friday next week. Okay, Friday next week, ang una natin i-discuss ay example that uses the voltage divider na bias na circuit para ma-refresh kayo ng voltage divider. Okay? Any questions?